magpatawad. Yan ang dapat ninyong gawin. Wala kayong pagkakaiba sa iba. At kalimutan na ang nakaraan. Amen mga kapatid. Good morning. Sa mga huling panahon, ito na nga ang huling panahon, at mayroong espiritong kikilos na espiritu ng panlalamig. Sabi ng Panginoon, sa mga huling araw, marami ang maglalamig ang pag-ibig. Marami rin nagtatalikod sa tunay na pananampalataya. So, kung mo sinasabi yan ng espiritu, kailangan attentive tayo, aware tayo dyan. Be on guard. Kasi baka mamaya isa ka na dun sa hinakalawit ni Satanas. Kasi madali tayong mapabalik ni Satanas eh. Kasi alam niya sikreto ng lumang pagkatao. Karnal yan eh. At ang lumang pagkatao, matatakutin, mahina ang pananampalataya, hindi stable. Madali niya itong maakit. Kaya we will fight a good fight of faith. Ang kailangan dito, pakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Yung pagbabata sa laman. Yung pakikipaglaban-laban sa laman. Kasi ang espiritu ng sanlibutan nasa ating datihang pagkatao. Ngayon, yun yung lumang pagkatao. Ngayon, yun ang matagal na panahon kumilo sa buhay natin. Mula nung tayo bata na nagkaroon ng knowledge about the evil and truth, we know what is good and what is evil. So, accountable ka na ngayon sa mga kasalanan. So, doon na kumilos yung lumang pagkatao natin. Hanggang sa panahon na tawagin tayo ng Diyos, nasa lumang pagkatao tayo. Ngayon, nung magalingin ng Diyos, natawagin tayo at nakita sa atin ng pananampalataya sa ating puso, ibinigay ang Espiritu Santo para tulungan tayo makipaglaban. Kasi hindi natin kaya lumaban sa demonyo eh. Hindi natin kaya. We are not fighting against flesh and blood eh, but power of the spirits of the air in higher places. Mga otoridad sa mataas na kaduklukan ng hangin, powers of the air, kapangyarihan ng demonyo, at ang nakakatalo lang dyan ng Diyos. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya nung magalingin niya na maging tunay tayong Kristiyano, naging born again tayo. So yung pagiging born again natin, yun ang pinaka-importante. Yung tinatawag na circumcision of the heart. Yung pagtutuli ng puso. Kasi yung pagtutuli ng laman, karnal yun eh. Laman lang ang natutulian dun eh. On the 8th day, tutulian ng angka ng Israel para mapabilang sa bayan ng Diyos. Ngayon, iba na eh. Wala na yung Old Testament na utos ng laman eh. Circumcision of the heart eh. Paglikha ng isang bagong puso. Pag-o-opera doon sa dating puso, napapalitan ng isang bagong puso. Create in me a new heart, O Lord, sabi ni David. Bigyan mo ko ng isang matuwid na espiritu, O Diyos. So, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Ang salita lang ng Diyos at nagbibigay ng espiritu at buhay. Sa laman, walang pakinabang. John 6:63. So kung mabubuhay pa rin tayo ngayon sa laman o sa makasanlibutang buhay, walang pakinabang daw doon. Kaparusahan yun. Ang pakinabang ang pamumuhay sa espiritu at katotohanan. Na ang katotohanan, si Kristo, ang katotohanan na naglingkod sa atin, inalis tayo sa kadiliman, nilipat tayo sa kagilagilalas ng liwanag, ibinigay ang Espiritu Santo para manatili tayo sa kalooban ng Diyos na makasunod. Ngayon, pag nandiyan na yung Espiritu ng pakikipaglaban, yung panlalamig, mag-ingat ka. Kasi pwede ka mahulog eh. Pwede ka mawala ng katiyagaan. Kaya sinasabihan tayo ng warning ng Diyos na mag-ingat sa inyong masarili, baka sa inyong katiyagaan mahulog kayo. Ibaliwala na yung natutunan natin, yung salita ng Diyos na pinahawakan natin, tinamad na. Kasi nung panahon na yun, nang iligtas ng Diyos ang Israel sa bayan ng Egypt, nilabas sila sa Egypt eh. Wala na kapangyarihan ng Paraon sa kanila. Ngayon, maglalakbay sila papunta sa Promised Land. Nandun ang problema sa paglalakbay. Kasi mahabang paglalakbay ang pupunta doon eh. Walang tubig, walang pagkain. Unang-una, yun ang ano kaagad, yun ang temptation eh. Walang pagkain, walang tubig. Kaya kita ng Diyos yung pangangailangan. Nag-supply agad siya ng pagkain at tubig. Ang isinupply niya pagkain yung mana. Na yun, hindi lang nakakabusog ng katawan yun eh. Nakakabusog ng espiritu yung ngayon, yung mana na yun, si Kristong tinapay na nanggaling sa langit na nagbibigay ng buhay. Nung araw, pinakita ng Diyos na nabubuhay sila, kakain sila araw-araw. Nung mana na supply ng Diyos galing sa langit, yun yung comparison ngayon eh.
para maintindihan natin na yung tinapay na yun na galing sa langit ngayon, spiritually, si Kristo na yun. Ngayon, ang nangyari sa Israel nung araw, naging matigas ang ulo. Marami yung nabuhay pa rin sa kanilang datihang pagkatao na ayaw na nila kumain ng mana. Ang gusto nila, iba ng pagkain, nagre-request na sila ng iba. Sawaw-sawa na sila sa mana. Kasi araw-araw yun eh. Magpapaulan ng Diyos, sabihin ng Diyos, o magpapaulan ako ng mana mula Lunes hanggang Biyernes. Kasi yung Sabado, Sabbath day yun eh, araw ng pagsamba. So hindi uulan yun. Hanggang Biyernes lang ang pag-ulan. Kapag umulan, kumuha na kayo ng pagkain ninyo para sa Sabbath day. Kasi hindi nga uulan ang araw ng Sabbath kasi pagsamba eh. Walang gagawin ng Israel kundi sumamba sa Diyos. Walang gagawin kundi mag-meditate sa Diyos, maghintay sa Diyos, sumamba sa Diyos. Walang gagawa ng kahit anumang trabaho. Kaya pinakukuha sila ng maraming mana sa Biyernes. Para sa kinabukasan, hindi uulan ng mana, may supply pa rin sila. So hindi pa rin sila pababayaan ng Diyos. Basta sumunod lang. Marami sa kanila ang nanlupay-pay na. Humingi ng pugo. Kasi ayaw na nila ng mana, nagsawa sila. Ngayon, ang comparison niya, nagsasawa ka na sa Word of God. Nagsasawa ka na sumunod sa kautusan ni Kristo. Gusto mo na yung dati ng pagkatao. So babalik ka ngayon sa Egypt. Marami yung bumalik sa kanila sa Egypt. Marami yung natuklaw ng ahas. Marami yung kinain ng lupa. Sa katigasan ng kanilang mga ulo. Dahil sa hindi pagsunod. Yun ay ginawa para maging halimbawa ngayon. Teachings yun eh. Ipinakita doon na pwede kang kainin ng lupa, pwede kang matuklaw ng ahas kung babalik ka pa sa Egypt. Kung magsasawa kang kumain ng mana. Kaya hindi lang tayo mabubuhay sa tinapay, kundi mabubuhay tayo sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. So yun ang ipamumuhay natin. Nandun ang pagdigma. Nandun yung labanan eh. We will fight a good fight of faith. The just shall live by faith. Hindi tayo mabubuhay sa nararamdaman mo. Sa nakikita mo, hindi ka doon mabubuhay, but the just shall live by faith. Ang matuwid mabubuhay kung ano yung sinabi ng Word of God. Hindi apektado yun nung nakikita mo o nararamdaman mo. Kasi kapag nararamdaman, paano kung tinamad ka na? Kasi ang tao, may mood yan eh. Pinag-aaralan sa psychology, may mood ng tao, different moods. Masaya siya, masigla, malungkot, masaya, masigasig, tamad. So hindi ka doon mabubuhay sa tiyang pagkatao na nabubuhay sa damdamin. Kundi kung ano ang sinabi ng Diyos. Ngayon kapag nasanay ka na nabubuhay ka sa Word of God, so hindi nakikilos yung hindi mo ka na maepektuhan ng damdamin, ng nararamdaman mo. Yung nakikita. Kasi malakas maka-influence ang nakikita eh. So hindi ka rin mabubuhay sa nakikita. Halimbawa, nanonood ka ng TV. Nanonood ka ng TV, yung bida inaapi ng kontrabida. Bakit ka nagagalit? Apektado ka sa nakikita mo. So, hindi ganun dapat. Nanonood lang tayo. Kahit sinasaktan ka ng kapwa mo, pinagsasabihan ka ng masama, gumagawa ng masama, okay lang. Isang araw naman, gagantihan ng Diyos yan. Kawawa yan eh. So, hindi ka ngayon maapektuhan. So, ganun ang sinasabing fighting ang good fight of faith. Hindi ka na magre-react sa sitwasyon. You will never react in the situation. Mag-react ka man sa sitwasyon, Word of God ang i-react mo. Kasi in every action, there is always a reaction eh. It's either evil nga lang and good yung reaction mo. Ngayon, kung bagong nilalang ka na, bagong tao ka na, nagkaroon ka ng muling pagkabuhay ni Kristo, yung reaction mo lang, according to the Word of God na. Kaya pag sinaktan ka, love your enemies na. Pag ginawa ka ng kasamaan, hindi ka gaganti ng kasamaan. Hanggang sa masanay tayo. So nabubuhay ngayon tayo sa Espiritu at buhay. So dumating man ang Panginoong Isus, kasama kang rapturein. Kasi ang kasalanan is transgression of the law. Sabi sa 1 John 4:3. Sin is transgression of the law. Kapag nilabag mo ang kautusan ni Kristo, you sin. Kaya sa tuwing hindi natin masusunod ang Word of God, may kasalanan ka. So dapat may agad na tawag. Maging mapagsisi ka para makabalik ka sa estado ng pagiging anak ng Diyos. Kasi may provision ng Word of God eh. Kung tayo magkasala, dapat ang Diyos na patatawarin tayo. Hindi naman natin sasadyain ng kasalanan. Kasi pag sinasadyain mo kasalanan, hindi ka patatawarin na ng Diyos. Pagpatuloy mo sasadyain. Ang pinatatawad ng Diyos, yung hindi sinasadyang kasalanan, katulad ni Pablo. Sabi niya sa Hebrews 1:13 niya tayo na
Ako'y naging salangsang sa bayan ng Israel. Tinugis ko dahil sa walang pananampalataya. At ako'y kinahabagan ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon alam ko na, sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay ng pagiging bata. Ngayon ako'y matanda na naiintindihan na niya ngayon kung ano ang sitwasyon ng buhay. Na-realize niya ang sikreto ng buhay. Na-discover niya nga yung buhay na luma at saka bagong pagkatao eh. Na-discover ni Pablo sa kanya yun, sabi niya, ano ito o tao, sino tutulong sa akin? Yung mabuti kong gustong gawin, hindi ko magawa, ang ginagawa ko yung masama. O hindi ako ang gumagawa nito, sino? Yung kasalanan na nanahan sa aking katawan. Yung lumang likas, yung lumang pagkatao na hindi na marirepair. So naintindihan ni Pablo, malalalim na aral yun, naintindihan niya. Ipinaalam ng Espiritu Santo sa kanya. Pinadiscover sa kanya yung malalalim na hiwaga ng buhay. Kaya na ituturo sa atin. Ngayon, nare-realize natin. So pwede mo nang ihiwalay ang Espiritu sa laman at kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay isang matalim na espada na humihiwalay sa Espiritu, kaluluwa at katawan. Naihiwalay na natin ngayon. Naintindihan na natin kung ano yung karnal sa spiritual. Ang ginawa ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng spiritual behavior o yung supernatural behavior. Isang character na supernatural na. Hindi na natural. Kasi ang natural man, nabubuhay yan sa nakikita, sa nararamdaman. Yun ang natural man. Lahat ng tao, yun. Lahat ng tao natural eh. So pag tao ka, magre-react ka sa nakikita mo, magre-react ka sa naririnig mo, sa nangyayari sa buhay mo. Pero pag supernatural behavior, nagre-react ka rin. Kasi natatakot pa rin tayo, nandiyan pa rin yung lumang pagkatao eh. Natatakot ka pa rin, nangangamba ka. Pero ang reaksyon mo sa takot at pangamba, labanan yun. I-sustain yun. Labanan yun, isuppress at mabuhay ka sa Word of God. Kasi hindi ka kalulugdan ng Diyos pag hindi ka mabubuhay sa salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews 10. So binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Yung buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Ang tawag doon, anak ng Diyos. Yung bagong pagkatao na ibinigay sa atin, ang tawag doon, anak ng Diyos. Kasi yung lumang pagkatao mo, ang tawag doon, anak ng demonyo. So nung araw, anak tayo ng demonyo, kasi luma ang buhay natin ngayon. Nandiyan pa rin yung luma. Pero palalabasin mo ba? O i-deny? Deny the old self, sabi, at ibihisan sa bagong pagkatao. So para makakilos ang bagong pagkatao, deny the old self. Suppress it, huwag mong palalabasin. Labanan mo, huwag mong pakikilos. So pilin mo yung laman, o yung dating pagkatao. Pag nasupil mo yung laman, hindi ka mabubuhay sa nakikita mo, sa naririnig mo, ang pamumuhay mo, Word of God. Kaya ang tatanong mo lang lagi sa Diyos, Lord, ano ba Word of God dito? Cool ka lang, relax ka lang lagi. In any situation, oh Lord, may nangyayari. Ano Word of God dito? Sasabihin sa'yo ng Espiritu sa, ito gawin mo, yan ang Word of God dyan. Kasi hindi naman magsasalita ang Espiritu nang hindi niya narinig sa Ama at sa Anak na sinabi. Sabi ng Espiritu eh. Yung sinasalita ko, yung narinig ko, na sinabi ng Diyos, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kapag may Espiritu Santo ang isang tao, hindi siya magdadagdag o magbabawas ng salita ng Diyos. Eksaktong-eksakto lang sasabihin sa inyo ng Diyos kung ano gagawin mo according to the Word. So malalaman mo yun kasi may gift of faith ka eh. Binigyan tayo ng gift of faith na doon sa gift of faith na yun, nandun ang tinatawag na discernment of truth. Discernment of what is good and what is evil. Discernment of what is right and what is wrong. Hindi ka kailangan turuan ng tao. Nasa iyo yung Espiritu Santo. Yung inspiration ng Espiritu Santo nasa iyo, inspired ka. Gifted ka ng how you can determine what is good and what is evil. Kaya alam mo na kaagad kung sa demonyo yan o hindi. Kaya nasusuppress mo kaagad ang evil spirit. Alam mo, gawa ng laman kasi mula nung bata ka eh. Hanggang sa naging Kristiyano ko, alam mo yung dati mong pagkatao, alam mo yan eh. Alipin tayo ng datihang pagkatao eh. Ngayon pinalaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan at kapangyarihan ng kamatayan, mabubuhay ka na sa bagong pagkatao. Yun ang life resurrected Christ. Kaya nung muling buhayin ng Panginoong Yesus, muli tayong binuhay din. Kalakit na idinakir doon sa langit, pinaupo na tayo. Yung espiritu natin, justified, sabi sa Hebrews 12:23.
sa iglesia ng Diyos na ang mga espiritu ay pinagaganap. So, ganap na ang espiritu natin, banal na ang espiritu natin. Hindi na suwail. Hindi katulad nung panahon na yun, nung mamatay si Jesus, na pumunta doon sa espiritu mga suwail. Ipinirish niya doon ang Word of God. Kasi buhay yung mga espiritu na yun eh. Hindi naman namamatay yung espiritu eh. Kaya nangusap siya doon ng aral niya eh. Bumaba pa siya sa kanaliman. At pagkatapos niyang bumaba, umakyat naman siya muli at ipagbaba na, ibinigay niya ang mga kaloob sa mga tao. Nagtatag siya na iglesia. Nagbigay siya ng mga gifts para na sa ganon, malagyan ng ng armas ang iglesia. Mabibigyan ng armas ang anak ng Diyos na lumaban sa demonyo. Kasi hindi makakalaban pa nagwagalang gifts of the Spirit eh. Kaya sabi, yung mga naghihintay kay Kristo, hindi magkukulang ng kaloob. Magiging matatag tayo at mag-uugan tayo sa pananampalataya. Basta manatili ka lang na sumusunod at sumasampalataya. Kasi ginawa kang bagong nilalang na kailangan ganapin mo to sa Hebrews 10:35 to 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito'y darating na't hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. So yung matuwid lang ang pwedeng mabuhay sa pananampalataya. Bakit? Kasi yung matuwid lang ang may Holy Spirit. Yung baluktot, itinuwid ng Diyos. Kasi yung baluktot, hindi pwedeng maituwid na yun eh, kung walang Holy Spirit. Kaya ibinigay ang Holy Spirit para yung baluktot matuwid. Kasi ang Espiritu Santo ang nagtutuwid eh. Siya ang nagbibigay ng pagtutuwid. Siya ang nagko-correct, siya ang nagtatama. Siya ang nagtuturo ng lahat ng bagay. Siya ang nagpapaunawa. At kung siya'y umurong ay hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa. Kaya kung manlalamig ka, manlulupaypay ka, magsasawa ka sa pagsunod, katulad ka rin ng dating Israel. Kakainin ka rin ng lupa, natutuklaw ng ahas, babalik sa Egypt. Hindi ka nakakain ng mana. Pugo ang kakainin mo na may resulta ng sakit, tsaka sumpa. Kasi nung binigyan din sila ng pugo eh. Kasi yun ang sinabi ng Diyos, sige, ito gusto nyo ha, sige, ayan, bigay ko sa inyo. Ang daming pugo, kinain nila, nagsukat tayo, nagka-diarrhea, nagka-gastroenteritis yung buong Israel na kumain, sukat tayo sila. Yung iba nangamatay, yung iba nagkasakit. So may resulta yung kasamaang ginawa nila. O maaaring hindi na sila kumain ng pugo nung realize nilang mali. Dapat pala, mana lang ang kakainin. Kasi ganun din, papaluin ka rin ng Diyos pag hindi ka na sumusunod sa Word of God. Papaluin ka ng Diyos, magtatay, tatay ka rin eh. Papaluin tayo ng Diyos para ma-realize mo na, hindi ka na sumusunod sa Word of God. Kaya pinalo kita, kasi anak kita. Minamahal ng Diyos yung kanyang mga anak. Pinapalo ng Diyos yung kanyang mga anak para matuto. Ngayon, yung mga panahon na yon, yung talagang nakatakda sa kanila na hindi makapasok sa promise na mga nangamatayong. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikalululigtas ng kaluluwa. Ang purpose ng ating pananampalataya ay kaliligtas ng kaluluwa. At para mailigtas ang kaluluwa na yan, kailangan magwardyahan yung kaluluwa. Sino magwardya? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gwardya. Ngayon, ang ginawa ng Diyos para magwardyahan tayo physically rin, spiritually, nagpadala siya ng mga ministering angels. Yun ang mga guardian angels, mga gwardiya civil. Mga ginawardyahan tayo ng mga ministering angels. Hindi natin alam kung sa bawat isang mananampalataya, 1,000 ba? Hindi natin alam yun. Basta't yun, napakaraming mga anghel. Kasi noong panahon ni Elisha at ni Gishi, ipinakita ng Diyos yung ministering angels ni Gishi. Tsaka ni Elisha, napakarami. Kasi napakaraming Pilisteo nung araw lumusob Lumusob kay Elisha. Si Elisha, prophet ng Israel yun Nilusob siya ng mga Philistines. Natawag yung kanyang katulong na si Gishi. Sabi niya, Panginoon. Kasi kung tawagin ng mga boss nung araw, Panginoon din Pag may alipin, Panginoon Panginoon, ang dami-dami nila, paano na gagawin natin? Sabi ni Elisha, relax ka lang. Mas marami tayo. Sabi niya, marami tayo. Dalawa tayo dito, madami.
Madami tayo, relax ka lang. Eh di yun, pinag-pray ni Elisa, mabuksan ng mata ni Gisi. Binuksan ng Diyos yung mata ni Gisi, nakita niya, sa paterbang mga anghel. Pulo-pulutong na mga anghel, nakakover sa mga Pilisteo. Outnumber pala yung iba. Ang dami nga natin. Boss, ang dami natin. Lumakas ang loob ni Gisi, ang dami. So yun ang ipinakitang sample na napakaraming mga anghel nung araw. So ngayon, di natin alam yan eh. Pag sumasamba tayo, sabi, kasama natin sumasamba ang Panginoon at ang mga anghel ng Diyos. Gaano kaya karaming anghel ang sumasamba pag sumasamba tayo? Kasi sumasamba ang Panginoon Diyos, kasama sumasamba ang mga anghel. Kasi sa langit, sasambaan lahat eh. Lahat ng nanto sasamba sa millennium period, lahat ng may dila sasamba eh. Lahat ng may dila magsasalita na si Jesus Christ Lord eh. Kahit ano ka pa dyan, basta may dila. Yun nga walang dila, magsasalita, sabi ni Kristo, di ba? Pinipigilan yung, di ba, Hosana nun eh. Welcome party si Kristo sa Jerusalem, kumakanta sila ng Hosana. Inaawat ng mga Pariseo, patigilin mo nga yung mga alagad mo. Ano sagot ni Kristo? Kung patitigilin nyo umaawit ang mga alagad ko, nakikita niyo yung mga bato na yan, eh ang bato ba'y may dila? Nakikita niyo yung mga bato na yan, yan ang aawit sa akin. Walang dila. Magkakadila. Bato. Saka makakakita ng bato maaawit kay Kristo. Kasi alam nyo, ang lahat ng bagay buhay. Ang buong galaxy buhay. Alam nyo ba na lahat ng bagay gumagalaw? Nung araw, akala nila, yung lumalawak ng galaxy. Kasi kahit ano gawin nilang subaybay, parang minamparimi. Kasi nung araw, telescope lang, maliit. Tinelescope nila. Eh kung humahaba ang tingin nila, ang dami-dami palang bituin. Hindi nyo ba alam na may hangganan yan? Ang tingin nila, walang hanggan ng kalawakan eh. Kasi kung titignan mo walang hanggan eh. Di ba, lusot-lusutan eh. Puro kadiliman. Parang titignan mo, wala. Pero hindi, may fishing panukat, sabi sa Job eh. Ang Diyos ay may fishing panukat, sinukat niya yung North, South, East, and West. Ganon katindi ang karunungan ng Diyos. Napakalalim, napakatalino ng Diyos na may hangganan pala yan. May sukat, lahat ng bagay may sukat. Pati nga bilang lahat, pagbuhok mo nga may bilang, alam ng Diyos eh. Bawat isa sa atin, kahit katbo ka nga, alam ng Diyos kung ilan pa rin yung buhok mo eh. Lalo yung ang dami mong buhok, pati puti. Gusto mo ihiwalay ng Diyos sa'yo, ilan yung puti eh, ilan yung itim eh. Biruin mo, ganun karunong ang Diyos. Sabi niya eh, kung gaano kalayo ang langit at lupa, ang pag-iisip ko'y kakaiba sa pag-iisip nyo. Iba yung pag-iisip ko sa pag-iisip nyo. Iba ang pag-iisip ng Diyos eh, lagi siyang oo. Lagi siyang positive, walang negative sa Kanya, walang kadiliman sa Kanya. Walang kasamaan sa Diyos, puro kabutihan, puro pag-ibig. Puro oo lang siya ng oo. Kaya para maging oo ka din, umuo ka lang ng umuo sa Diyos. Kaya ibinigay sa atin yung katotohanan ng Word of God. Oohan mo lang yan. Huwag mong hindian ng Word of God. Have faith. Huwag ka matakot, maniwala ka. Umuo ka sa Word of God, mangyayari sa iyo yan. Anything you ask in my name, I give it to you. Kung makukuha ng tao ang sikreto ng pananampalataya, he will be like God eh. Yung iba nga, ginagamit na yung sikreto na yan eh. They play God. Nakukuha na nila yung sikreto. Kaya nung araw, ang Israel gumawa ng they play God. Alam niyo yung abracadabra. Ang ibig sabihin ng abracadabra, it exists while I say. Nakuha nila yung sikreto na yun eh, na pag sinasabi nila, nangyayari. Nagkaroon sila ng magic. Kaya yung word na abracadabra, yun ang ginagamit ng mga magician, di ba? There is power on that eh. Kasi ang ibig sabihin nun, I create as I say. Di ba yun ang ginawa ng Diyos? Let there be light, and there was light. Abracadabra. I create as I say. Ganon din tayo. When you say, you create. Kung ano sinasabi mo, it creates is an energy. Kaya energy never dies eh. Hindi namamatay ang lakas o energy. Lumilipat, nagtatransform lang. Halimbawa, malamig ang panahon, ang lamig-lamig ng panahon. Pumunta ka doon sa sa tubigan mo, mainit. Pumunta ka sa dagat, mainit. Bakit? Nagtatransfer lang yun. Kapag mainit naman sa paligid, malamig naman ang tubig. Kasi it never dies. It transfer. Nagbabago lang, katulad ng tubig. Pwede maging iyelo. Yung iyelo, pwede maging steam. Yung steam, pwede maging tubig. Nagbabagong anyo lang. Yun yung mga matter yan. Nagbabagong anyo. Lalo na ang Diyos.
Mga anghel nga, nagbabagong anyo sila eh. Kaya maraming nagdi-deceive eh. Di ba? Naniniwala sila sa duwende, sa kapre, sa aswang, sa manananggal. Naniniwala. Bakit? Nakikita nila, hindi nila alam, deception yun eh. Pwedeng ganong anyo ang mga evil spirit eh. Yung Holy Spirit nga, kunwari siyang dove, di ba? Nung ibaptize si Jesus Christ sa tubig, may nagsalita doon sa langit. Siya ang anak kong kinalulugdan at mula sa langit, bumaba ang isang kalapating dumapo kay Kristo. So pwede kahit kung yun nga yung mga demonyo, nakakagawa ng kanilang itsure, Diyos pa ba ang hindi? Kaya ang Diyos nga, kung gusto niya magpakita na napakalaki niya o napakaliit niya, magagawa niya lahat eh. Ang hindi lang magagawa ng Diyos, magbulaan, magkasala. Hindi lahat ng bagay magagawa ng Diyos eh. Meron siya hindi magagawa, yung magkasala, magsinungaling, magbulaan. Hindi niya kayang gawin yun. Excuse me. Lahat lang ng mabuti ang gagawin ng Diyos. Hindi siya gagawa ng kasamaan sa atin. Kaya kung meron man nangyayari kasamaan sa atin, it's for the good. Mabuti yun, sabi ng Diyos. Hindi masama yan, mabuti yan. Challenge lang yan sa faith mo. Kasi minsan pinahihintulutan ng Diyos, dumaan tayo sa napakaraming hirap. Suffering. Bakit? Sa tataguyod ng karakter mo yan. Sa ikalalakas mo yan. Sa ikatitibay mo yan. Kaya paniwalaan mo yung sinabi ng Bible na masama man o mabuti nangyayari sa akin, ito'y sa ikabubuti na nagsisibig sa Diyos. Paniwalaan mo yun. Magaganap sa iyo kahit masama. Kasi sa totoo lang, wala talaga masamang nangyayari. It's just a part of pagdilikha ng Diyos sa atin sa isang bagong pagkatao. Ginagamit lang ng Diyos lahat yan. Para sa ikatataguyod natin, ikababanal natin. Pero lahat wala. Nangyayari lang masama, kung pinaniniwalaan ng masama. Kaya huwag kang maniniwala sa masama. Pag pumapasok sa iyo ang masasama, huwag mong tanggapin. Rebukin mo, hindi no. Mabuti ang mangyayari sa akin. God is good all the time. Kaya nga, God is good all the time eh. Walang time na hindi siya good. God is good all the time. Kaya kung meron papasok sa isip mo na masama, hindi Diyos yun. Si Satanas yun. Labanan mo yun. Huwag kang papasok, itakwil mo yun. Huwag kang papayag. Si Eva pumayag eh. Pumayag si Eva madaya eh. Nandaraya si Satanas, dadayain ganyan. Pag wala siyang magawa, kay Adan, hindi niya magawang magkasala si Adan eh. Marami siyang attempt na ginawa kay Adan. Hindi niya nadaya si Adan. So naghanap siya ng mahinang vessel. Yung pwedeng dayain, nakita niya si Eva. Nagkunwari siyang ahas. Kasi hindi naman pwede magkunwaring elepante siya doon sa sanga. Hindi naman makakasabit yung elepante sa sanga. Ahas ang pwedeng sumabit para makausap niya si Eva. O di inuto niya, di ba? Nauto niya si Eva. Oh, totoo ba? Ipapapaniwala ka dyan sa Diyos mo. Totoo ba? Pag kumain ka na yan, mabubuksan ng isip mo. Magiging katulad ka niya. Malalaman mo tama at mali. Ayaw mo ba nun? O di ba maganda yun? Magiging katulad ka ng Diyos. Gawin mo na. O di ba nakumbinse? Ano ginawa ni Eva naman kay Adan? Ganun din, kinumbinse rin. Ang mandaraya kay Adan, si Eva. Ang mandaraya kay Eva, si Satanas. Ngayon, di na tayo madadaya ni Satanas. Ang binuksan ng Diyos, hindi na masasaraduhan. Pero yung sinaraduhan, hindi mabubuksan. Mapalad tayo. Kasi binuksan tayo. Ang Espiritu ng Diyos sumasa atin. At ang salita ng Diyos isinulat sa puso natin at saka sa isip natin. So dapat mabubuhay lang tayo sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, araw-araw. Sabi sa Deuteronomy 6:6. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, isa sa iyong puso. Ilagay mo sa iyong puso. Ibig sabihin sa buhay mo, ipamuhay mo.
Ilagay mo sa buhay mo kasi binigyan tayo ng bagong puso, bagong buhay, resurrected life, isang bagong pagkatao. So yung mga salita ng Diyos, nasa bagong pagkatao yan, ipamuhay mo yung bagong pagkatao, nandiyan ang Word of God. Kasi anak ng Diyos yan eh. Yung Word of God kasi anak ng Diyos, at ang anak ng Diyos ay salita ng Diyos, at ang salita naging laman. Yun ang principles of Christianity, ang salita naging laman. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, magiging ikaw, magiging tao. Ano ibig sabihin ng magiging tao? Maipapamuhay mo, gagalaw. Yung salita ng Diyos gagalaw bilang tao. Yung tao may Diyos sa loob niya. Katulad ni Kristo, ipinaghanda siya ng katawan na ang buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Tayo, wala pa sa atin ang buong kapuspusan ng Diyos eh. Ang nasa atin pala si Kristo at ang Holy Spirit. Pag maghahari na ang Ama, yun, mapupuspos na tayo ng Diyos, kasama na ang Ama. Kaya maghahari na ang Ama sa lahat sa lahat. Sa ngayon, binubuo lang tayo sa pagiging katulad ni Kristo. Ang sinimulan dyan, yung life, resurrected life. Isang bagong buhay. Inalis yung dating buhay. We are being born again. So, ginawang justified muna yung Espiritu, ngayon yung kaluluwa naman ang binabanal. Sa araw-araw na pamumuhay, bago tayo pumasok sa langit, babanalin ng kaluluwa. So yung kaluluwa, yun yung ating isip, damdamin at kalooban. So yung ating kalooban, damdamin at isip, hindi dapat na i-impluwensyahan na ng lumang pagkatao. Bagong pagkatao na, kaya ang makikipag-isa kay Kristo, bago na nilalang. Sino makikipag-isa kay Kristo? Yung bagong pagkatao, kaisa ng salita. Ang tawag doon, walking with God, katulad ni Enoch. At siya'y lumakad kasama ng Diyos, dinala siya ng Diyos sa langit. So kung tayo lalakad kasama ng Diyos, dadaling tayo sa langit. We are going to walk with God. Yung ating kaluluwa, yung ating pamumuhay sa lupa, ayon na sa Word of God. So isusulat na sa ating puso't kaisipan ang salita ng Diyos. We will be a living epistle. Buhay na sulat na, hindi patay. Hindi titik na pumapatay tayo, hindi isang buhay, isang sulat na buhay. Newly resurrected life. Yun ang ipipiliin mo ipamuhay. Ipipix mo yan sa iyong puso't isip. Sabi sa Deuteronomy 11:18. Ipapako mo sa puso't isip mo yan, ikakabit mo sa buhay mo, sabi dito. Kaya't inyong ilagang itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa. At inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Tali sa kamay, ibig sabihin, kasi ang kamay, ibig sabihin, working yan eh. Ang kamay nagsisignify ng paggawa. Ibig sabihin, sa lahat ng paggawa mo dito sa lupa, lahat ng gagawin mo according to the Word of God, itatalay mo at itatatak mo sa iyong noo. Yung noo, nandun ang brain eh. Nandun ang utak at isip. So, ang magiging isip mo, isip ni Kristo. Mababatay ka na sa Word of God. Lahat ng gagawin mo, lahat ng iisipin mo, lahat ng ipamumuhay mo, Word of God. Yun ang ginawang pagkakalikha na sa atin. Para hindi ka magkasala, sabi sa Psalm 19, 119:11. Kasi magkakasala ka pag nilabanan mo ang kautusan ni Kristo. Pag dinisobey mo Word of God, magkakasala ka. Para hindi mo ma-disobey, ilagay mo sa puso mo, sabi. Ipamuhay mo. Gawin mong buhay, sabi sa Psalm 119:11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So yun ang paraan para hindi magkasala sa Diyos eh. Para masunod mo lagi ang Word of God, ilagay mo sa buhay mo, ipamuhay mo. Lord, ano ba Word of God na gagawin ko? Eh kung gano'n ang isip mo, lagi Word of God na sa isip mo, yun ang magiging buhay at puso mo. Yung ka, you are what you think. Kung ano yung pinamumuhay mo, yun ka. Kaya sabi ni Kristo, ang pagkain ko, kainin ang pagkain ng kalooban ng Ama eh. Sabi sa John 4:34 eh. Sinasabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban na sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa.
So tatapusin mo itong araw na to, tapusin mo yung gawa ng Diyos. Ano ba word of God sa iyo sa araw na to? Halimbawa, Sunday. Ano ba sinasabi pag Sunday? Ibig sabihin, lalayo sa kasalanan. Araw ng kapahingahan. Magpapahinga ka laban sa kasalanan. Ang susundin mo lagi, kabutihan. So hanggang sa matapos itong Sunday na to, wala tayong gagawin kundi mabanal. Wala tayong gagawin kundi sumunod sa kalooban mo. O tumanggap ka ng pera, anong pagkain pinakakain siya? Di ikapot handog mo, huwag kang magnakaw. So yun ang gagawin mo. So paano ka magkakasala kung attentive ka lagi sa Diyos? Lahat na nangyayari sa iyo, hinihingi mo, ano word of God? Ano ba pagkain ko sa araw na to? Ano ba gagawin ko, Lord? Ano ba iisipin ko, Lord? Kasi tayo, madali tayo malagyan ng masamang isip. Ang isip natin is evil continually. Kasi nandiyan yung luma eh. Hanggat nandiyan ang lumang pagkatao, evil continually pa rin ang isip natin. Kasi para mawala ang evil dyan, alisin yung lumang pagkatao. Eh kailan maaalis yun? Kapag ginulorified na, aalisin na yung katawan na pinananahanan ng kasalanan. Na nandun yung lumang pagkatao sa katawan. Habang nandun ang katawan, alipin pa tayo ng magiging kasalanan. Kaya nagkakasala pa. Bakit? Nasa katawan ka pa eh. So hindi ka na magkakasala kapag inalis na yung katawan, pinalitan na ng glorified body. Katawan na ng Panginoong Yesus na glorified, hindi ka na magkakasala, perfect na eh. And when the perfect is come, yung hindi perfect mawawala. Eh nandyan pa yung imperfection, yung katawan eh. Nandyan ang lahat ng kasalanan eh. Kaya ipinako sa krus yan eh. Ngayon ang gagawin lang natin para hindi kumilos ang kasalanan, isuppress. Paano isusuppress? By faith. Sabihin mo sa puso't isip mo ang salita ng Diyos. Paniwalaan mo na hindi nakikilos yung dati. Wala na ako sa dating pagkatao. Bago na ako. O yun, bago ka na nga. Paniwalaan mo lang eh. Nandun na kaagad yun. Ang bilis nun. More than the speed of light. Kasi yung espiritu nga, o iisipin mo, more than the speed of light yun eh. Ano ba speed of light? Wala rito yung mga taga-UP. 186 miles per hour ba? Per second. Ang bilis ng ng speed of light. Mas mabilis pa yung spirit. Si Kristo nga, nandun ka agad sa langit. Yung mga anghel din, ang bilis eh. At tuloy, kaya nga isang kisap mata eh. Yung bang isang kisap mata, ano ba yun? Mas mabilis pa sa speed of light yun. Kaya nga, di ba, we surpass the science eh. Ang pinaka-importante, susulat ng Diyos yung kanyang salita, ang kanyang kaisipan sa puso't isip natin, sa ating buhay. Colossians 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magkaturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Gawin niyo lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Yesus. Ano ibig sabihin ng gawin mo sa pangalan? Ibig sabihin sa kaparaanan ni Kristo. Alam mo, paraan ni Kristo, Word of God. Di ba, pag dumarating ang pulis, sabihin, hinuhuli kita sa pangalan ng batas. Ibig sabihin, sa paraan ng batas, ano? The Miranda rights. I arrested you, and you are being arrested, and you have that power to get your an attorney. Papasahin mo yung Miranda rights. You have the right to be silent. Yan ang paraan ng batas eh. May warrant of arrest ka. Pero on the act of doing criminal thing, pwede mo na mulihan kahit citizen arrest. Kahit di ka pulis. Pag nakita mo may gumagawa ng masama, kailangan lang matapang ka kasi masama yan, baka saksakin ka na. Tumawag ka na lang ng pulis, baka masaksakin ka na. Pero you have that power to arrest on the act of committing a criminal act. Kasi ang mga pulis na talagang binigyan ng kapangyarihan ng gobyerno para ipatupad ang batas eh. Sinuswelduhan natin sila eh. Maglingkod sila sa atin. Kaya pag may krimen, sila sosolve ng batas, ng krimen. Pero tayo, we have that civilian arrest din. Meron din batas na sinasabi sa Constitution. You have the power to arrest. Siguraduhin mo lang yung pag-arresto mo, tama. Baka ikaw naman ang makakasuhan. Kasi babalik sa iyo yung pag mali eh. Maraming pulis na bumabalik sa kanila pag mali ang pag-aresto.
Pag hindi dumaan sa tamang paraan. Kaya sabi, lahat ng gagawin nyo sa kaparaanan ng pangalan ni Kristo. Ibig sabihin, tama ang paraan gagamitin mo. Hindi lahat ng gagawin mo, tama ang paraan gagawin mo. Katulad ni yung si Robin Hood. Tama yung gusto niyang gawin, tumulong sa mahihirap. Paano yung paraan? Nagnanakaw. Tapos ang katwiran niya, sa mayaman naman ako nagnakaw, hindi naman sa mahirap. Ibibigay ko nga sa mahirap yun, di ba tama yun? Tama yung mo, gusto mo mangyari, pero mali yung paraan mo. Nagnakaw ka sinasabi sa batas, ikukulong ka pag nanakaw, di kulong ka. Kahit pa ibinigay mo sa mahihirap yun So meron tayong gagawin na tingin natin mabuti, pero masama. Kaya kung nababatay ka sa Word of God, tiyak tama. Para maging tama ang lahat ng gagawin mo, according to the Word of God, tiyak tama. Kasi minsan, akala mo tama pero mali pala Katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga tao, di ba, talaga nakakadamatay pa sila. Makahimas lang dun sa nasareno ng panyo Mahimasan man lang At makakuha ng palaspas Dahil may magic yun sa mata nila, tama. Tama ba yun? Ikarumal-dumal sa Diyos yun. Sa tingin ng tao tama, mali sa Diyos kung wala kang basis, paano ka mabubuhay ng tama? Para maging tama ang pamumuhay mo, meron kang principles of life. Meron kang code of ethics, meron kang sinusunod na batayan. At ang batayan mo si Kristo, Word of God, at ang salita ay naging laman. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos naging tao. So yun ang gagawin natin araw-araw Yung salita ng Diyos na nakasulat sa Bible, maging tao, maging ikaw. Magiging tayo yung Word of God like Jesus Christ. Kasi ginawa ni Kristo Yung salita ng Diyos naging tao Ipinamuhay ni Kristo salita ng Ama Yung lahat ng sinasabi ng Ama, ginawa ni Kristo. Pinatunayan ni Kristo. Lahat yung salita ng Ama yun Kaya siya ang salita ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang Ama. Salita ng Diyos yun si Kristo Salita ng Diyos, ipinamuhay ni Kristo. Lahat ng ginawa ni Kristo, yun yung gusto ng Ama. Yun ang salita ng Ama. Naging laman yun. Ibig sabihin, nakapamuhay ng bilang isang tao. So ang Diyos nabuhay bilang tao. Naranasan ng Diyos na mabuhay bilang tao. Kaya alam ng Diyos kung gaano kahirap ang pagiging tao. Kasi in-experience din niya Kaya nga humihingi ng tulong si Kristo, di ba, Ama? Di ba, alisin mo na ito, Saro. Mahirap to Hindi kakayanin ng power. Ang hirap nito, di ba? Pero hindi. Yung kalooban mo, titiisin ko, masunod ko lang kalooban mo. Na-experience ng Diyos ang pagiging tao. Tayo naman, bilang tao, ma-experience naman natin ang pagiging Diyos. So ngayon pa lang, tinitraining tayo ng Diyos na maging Diyos. Paano? Yung salita ng Diyos, maging ikaw. Diyos yun Ang salita ng Diyos, Diyos kung magiging ikaw ang salita ng Diyos, di magiging Diyos ka. At magiging Diyos naman talaga tayo pagdating sa langit. Sa kapisanan ng Diyos, tumatayo ang Diyos, sabi sa Psalm 82 At yung dinatnan na salita ng Diyos, mga anak ng Diyos. Di ba, pag nanganak ang kalabaw, di ba kalabaw? Nanganak ang daga, di daga. Nanganak ang Diyos, di Diyos. Ipinanganakan ng Diyos, di Diyos ka rin. Kaya sabi dito, di ba nasusulat sa kasulatan kayo mga Diyos? Kaya ito sabi, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. Siya'y humaato sa gitna ng mga Diyos. Aking sinabi, kayong mga Diyos ay kayong lahat ng mga anak ng kataas-taasan. So lahat ng anak ng kataas-taasan, mga Diyos, we are born of God. Isinilang ka na sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi nanganganak ang Diyos Nanganganak ang Espiritu, kaya may anuman ang Espiritu Madaming Espiritong pinanganak ang Ama Napakaraming rito sa mundo Ayun na yun ang hinahakot ng Ama. Sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang iglesia, binubuo na yung hinahakot na yung lahat ng anak ng Diyos sa huling araw. Ipinagpe-pray na natin na maging born again na. Tapos pag kumpleto na yung bilang, pagkahanda ni Kristo na titirhan sa langit. Kasi pag pag ni-rapture, patitirahin niya muna sa langit kung hindi niya igagawa ng bahay, saan tayo titira? Squatter tayo. Hindi. So pag nakumpleto na bilang, sabi ng Ama, ipag-pray na Pinagpe-pray na natin ang iglesia, kasama ni Kristo nagpe-pray. Lahat ng anak ng Diyos sa buong mundo, makumpleto na. Pag kumpleto na bilang, buo na ang bilang ng hentil, gagawa na ng bahay sa langit. Magtatayo na dun ang Panginoon ng bahay natin na titirhan.
Pag naipaghanda na tayo ng bahay na titirahan, sasabihin na Ama, ready na. May bahay na sila. Baba na. Kunin mo na silang lahat. Patirahin mo na doon. Kasi titira tayo ng ilang sandali doon eh. 7 taon sa lupa eh, na magkakaroon ng tribulasyon. So saan tayo dadalhin? Hindi naman sa lupa, sa langit eh. Midway eh. Magsasalubong ng si Kristo at tayo doon sa midway, sa alapaap. Tapos dadali tayo sa bahay na titira natin. Pansamantalang titira tayo doon. Ipapasara yung pintuan nga eh, sabi sa Isaiah 21. Ipasasarado yung pintuan eh. Basahin natin yun. Ikaw ay pumarito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali. Kinumpute ko nga yan eh, 42 seconds eh. Yung 7 taon sa lupa, 42 seconds lang sa langit yun. Yung ratio in proportion ng 7 years. Kinumpute ko ilang segundo ba rito sa langit yun. Yung 7 years sa lupa. Kasi iba ang ano sa lupa eh. Iba ang time sa lupa, iba ang time doon sa langit. Pero i-convert ko yun sa pamamagitan din ng lupa. Yung pag-ikot din ng earth. 42 seconds. So pag kinuha tayo ng Panginoong Yesus, sa oras natin dito, after 42 seconds, bababa na rin tayo. Magkahari tayo ng 1,000 taon. Kasama ni Kristo. Magkubli ka sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Kasi yung galit ng Diyos, ibubuhos na eh. Sa 7 taong tribulasyon na hindi na magaganap uli. Na magaganap ito na hindi na uulitin pang muli eh. Wala nang ulitan to, minsan lang to 7 years of great tribulation. Napakatindi nun. Bago talaga lupigin ni Kristo lahat yun. Biruin mo, pag lumabas ka, sunog ka. Sa panahon yun eh, ang araw ang tindi. Ngayon nga lang, ang tindi na ng climate change eh. Diba? Dapat sana, tag-araw pa ngayon eh. Pero tag-ulan pa rin, lanina eh. May climate change talaga eh. Habang natutunaw kasi na natutunaw yung glaciers sa north and south, matutunaw yung yelo eh. Saan pupunta yun? Hindi sa dagat. Eh pag dumami yung dagat, ano gagawin? Hindi ilulubog ang bansang mabababa. Meron nga nagko-comment doon sa TikTok eh, by 2030 daw, lulubog ang ganito. Hindi ako naniniwala. May lulubog, oo. Pero maaaring hindi naman lahat yun. Yung talagang mababa sa portion ng earth, ng Philippines. Kasi nga matutunaw nga eh. Kasi hindi naman re-repair yan eh. Gagawa nga ng Pope eh. Ng Araneta Coliseum sa Israel eh. Pag mag-worship, lalagyan niya ng ng takip sa bagyo, sa araw. So, ibig sabihin, yung ultraviolet rays nandun pa rin eh. Kung didepensahan lang ni Kristo. Kasi everyone sa iyo, sasamba. Ang bawat bayan sa Jerusalem, eh mainit ang araw, umuulan, maglalagay siya ng malaking doon. Big dome. Malaking payong ang ilalagay doon. Hindi tayo mababasa, hindi mga arawan. Pero sa millennium period eh, bago mag-millennium eh, yung 7 years of Great Tribulation, pag lumabas ka, sunog ka eh. Sino pa lalaboy nung panahon na eh? Sino pa magme-mega mall no? Sino pa magsuswimming na eh? Pag lumabas ka, sunog ka. Wala nang lalabas nung panahon na yun. Tapos, pahihirapan pa sila ng ilang buwan. Merong demonyo magpapahirap sa tao na hindi mamamatay ang mga tao, puro pahirap. Yung nangyari nun sa panahon ni Moses, yung ang dagat naging dugo, mula ng puto, mula ng palaka, nagkaroon ng ganito katinding mga uulitin yun, doble pa. Tapos dadagdagan pa yun nga. Yun, napakahirap ng panahon ng tribulation period. Kaya hindi natin dapat danasin yun eh. Kaya araw-araw maganda tayo, na bagong nilalang. Ang paghahanda, ang salita ng Diyos ay naging tao. Amen.